Maasahan sa katotohanan, may paninindigan, walang kinakatakutan, mata laban sa katuwalian, mata ng kalikasan, mataas na karanasan, kung makabayan, walang pinipilian. Dito lang yan sa masayang Happy Morning! Happy! It's a life to be happy. Everybody should be happy. It's a life to be happy. Okay, happy morning po mga mahal ating taga-subaybay sa mang sulok ng mundo. At syempre pa, lalo-lalo na po dito sa ating bansa. Naku, araw ng wika, no? At huling linggo na po ng Agosto. Ang inyong lingkod po, Miss Horizon Chaser ng bansa. O hala, mag-exercise naman tayo dyan. Yung mga buto-buto natin dyan na naninigas na. Samahan po kayo ni Don Don. Ito yung ating technician po sa ngayon. Ronald, happy morning! Ate Elsa, happy morning! At mga taxi drivers po natin dyan, ha? Naku, hinahinay po tayo sa pag-drive. At baka mas lalong problema at malaki ang inyong penalty kaysa kikitain. Lalo na dyan si Marlon. Happy morning ang driver po natin dyan. Okay, at mga malati taga-subaybay, wag niyo na pong ilipat ang inyong radyo dyan sa DWBL at talaga pong mainit-init ang ating pag-uusapan po sa araw na ito, sa oras na ito, sa araw ng Friday na ito. At diba, ang sarap tumawa ni Don Don. Lalong masaya po at kahit mainit-init dahil talagang merong pahihintulutan yung ating pag-uusapan po sa araw na ito. At dahil pag-uusapan natin hinggil sa batas kung bakit po ito mahalaga. O hala, sa mga gusto magkomento po mamaya, text lamang po kayo sa 0999-15-095. Or sa Globe naman, sa 0927-589-3707. Tama ba? Nakalimutan no? Okay, at antabayanan nyo rin po mamaya, ha? Maya-maya lang ng ilang minuto kung sino-sino po ang ating panauhin. Napaka-special po yan. Ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser ng bansa. Happy morning! Ano ba yung ulit nila? Ang balitang Pilipinas ngayon, balitang Pinas ngayon. More precious than a diamond, gold. How can you like woman? We are here to serve you more. You're the treasure of the heart. Oh, Tina, you tell shining on me. Oh, Tina, you make it you're the treasure of the heart. Oh, Tina. Okay, narito po ang balitang Pinas na ating nalaka po sa araw na ito. Ayan na, ito na, pinagbayad na po ng 150 milyong piso na tax ang dating Chief Justice natin na si Corona. Formal na pong sinampahan ng kaso ng Bureau of Internal Revenue si dating Chief Justice Renato Corona. At itong dalawang miyembro po ng pamilyang Corona ng 156 na milyong piso na halaga yan ng tax evasion case kahapon. Kabilang dyan sa mga sinampahan ng kaso, ito yung mga anak ni Corona na si Maria Carla Beatriz Castillo at itong manugang nito na si Constantino Castillo III. Nag-ugat ang kaso matapos po mapatunayan
na kung saan ay paglabag nga ng mga ito sa National Internal Revenue Code mula sa 2003 hanggang 2005, 2007, 2008 hanggang 2010. At isang pulong balitaan kahapon nga ay sinabi yan ng BIR Commissioner natin na si Kim Jacinto Henares. Lumabas umano sa kanilang isinagawang investigasyon na hindi sinama ni Corona yung kanyang Statement of Assets, Liabilities at ang network nito or yung SALN, yung kanyang dalawang real property. Ito po yung mga ito ay ang condominium nito na nasa na nabili na nito, no, sa halagang 3 at 6 na po na milyong piso noong 2004. Ayan ang kanilang naimbestigahan na isa pang property nito na nasa Fort Bonifacio na nabili nito na halagang 9.16 milyong piso noong 2005. Kaya sinasabing kahina-hinala din umano yung pagkakaiba sa itong mga ari-ariang dineklara ni Corona sa SALN, itong mga certificate authorizing registration nito. Kaya bukod dito, idineklara umano ng dating punong maestrado itong network niya na nasa 26 at 45 milyong piso. At lumabas sa investigasyon ng BIR, aabot po ito sa 161 at 15 milyong piso. Ang laking halaga. Okay, at ano namang itong balita na ating nalakap sa ngayon na kung saan sa DILG si Rojas, ano ito? Nakapamili na nga po si Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ng kapalit ng yumaong si Secretary Jesse Robredo dito sa ating Department of Interior and Local Government, na kung saan ay matunog yung pangalan ni Department of Transportation and Communications na si Secretary Mar Rojas sa nasabing posisyon. At base sa impormasyon ay papalitan umano ni Cavite Representative Joseph Emilio Abaya, isa sa mga contender ng DILG post na si Rojas sa DOTC, na lumutang ito sa pulong ng Liberal Party kamakalawa lang po daw ng gabi. Kaya ito ay napupusuan or napili na ni Pinoy. Parang kapansin-pansin natin, ano? Magmula sa Chief Justice at itong DILG nanggagaling sa ating Pangulo ng Bansa. Tama kaya yun? Mamaya alamin natin sa ating usaping batas. Gaano nga ba ito kahalaga, no? At kasama ba ito sa batas din itong mga naitalaga ng ating Pangulo ng ating bansa? O hala, yung mga gusto magkomento po dyan, mag-text lamang po kayo. Okay, para naman po sa balitang ibang bansa. Ay nako, etong mga peking dokumento, talamak at dapat lamang ikulong. Kinalaboso nga yung isang 31 anyos na Pinoy bunsod nga nito ng peking endorsement sa pasaporte nito nga po sa bansang Kota Kinabalu, Malaysia. Sa report ay hinatulan nga po ng Sessions Court sa Malaysia itong lalaking Pilipino na mabilanggo ng 8 buwan. Sa sandaling mabuno ang parusa nito ay pinag-utos din ng korte na isang guni itong natimbog na kababayan natin dyan sa Immigration Department para sa kaukulang hakbang at deportasyon. Ang nasa koting Pinoy ay bukod pa sa 36 na foreigners na sumabit sa immigration offenses nito ay inaresto rin ng pulisya. At ang kasama rito yung immigration personnel sa Kota Bilud or Migatal Inanam, kinangao at tinom sa operasyong inalarga sa pagitan nito noong Agosto 1 at Agosto 8. Mahigit po 20 sa mga hinuling aliens na ito
ay napag-alaman na illegal na pumasok sa bansang Malaysia. Ay nako, talamak po yan ngayon, kaya ingat po tayo. Sa mga mahilig mag-recruit po dyan, marami mga recruiters na talaga naman kagagaling magsipagsalita. Kaya po hala, so tamang-tama yan sa atin na usapan mamaya sa ating Alam Mo Ba. Okay, yan po ang ating mga balitang Pinas sa araw na ito. Happy morning! Alam mo ba? Ang napapanahon, alam mo ba? Nagtatanong, nagmamasid sa bawat kawan ng tao sa mundo. Heto na, ang napapanahon, alam mo ba? The Horizon Chaser. Horizon Chaser. More precious than a diamond. Careful, you like no other. We are here to serve you. Dapat pa rin ba? Muli, happy morning po mga malaking taga-subaybay. Ito na ang ating napapanahong Alam Mo Ba? Medyo wala po muna ang ating kalusugan sa ngayon ha. At yung ating trigang showbiz balita, dahil mukhang maubos po ang ating oras sa dami ng pag-uusapan hinggil dito sa ating mga batas-batas na ito. At makakapanayan po natin mamaya lamang ang ating mga special na mga kasama. At sa kabilang linya, nandyan si ang ASEC natin sa LTO, no? Si ASEC Torres. At ang ama ni Benson Evangelista naman sa kabilang linya, si Sir Boy Evangelista or Arsenio Evangelista. At syempre, katabi naman ng inyong lingkod sa ngayon, live. At ang aga pong dumating, ang masipag po natin na Colonel ng SPG na si Colonel Edwin Butacan. Yan po. Ang spokesperson po yan ni General Spina po natin. Nandun po sa Cebu sa ngayon. Okay, pabatiin po muna natin. Happy morning po sa inyo, Colonel. Yes, Horizon, sa ngalan ng aming director na si Police Chief Superintendent Pinag Spina, kami po ay bumabati sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Okay, tanya na. Ay, Colonel, ang ganda ng boses niyo, ha? Pinapatawa. Medyo, ang sarap pong umiti ni Colonel. O, diba? So, yung ganun ba? Kahit maraming problema. Maraming hawak na kaso ito si Colonel. Pero, talaga namang kaya pa rin dalhin. Okay po, at bumati muna tayo bago po mainit-init na usapin. Yung ating masisipag dyan na mga taga-LTO po sa North District. Pero unahin natin yung chief doon, si Doktora Ang, Cora Ang. Happy morning po sa inyo, Chief Cora Ang. Napakasipag din po nito. Okay, at ang mga taga-HPG po natin, syempre, yung ating Colonel dyan, si Colonel Lee, diba? Happy morning po sa inyo, Colonel. At ang inyong pong masipag din dyan na parang parang ano bang tawag dyan? Superman, no, Colonel? Parang tipong lumilipad lagi. Walang iba. Yung captain dyan, si Captain Ronnie Pailoga. Ayan. Diba? So, oo, napakasipag. Para itong ito yatang Superman ng bansa. Diba? Okay, at congratulations syempre sa grupo na yan. At lalo na yung itong mga kasama nila dyan, si PO1 Alamin, PO3 Opaco, ayan, masisipag, PO3 Idyo ba? Tama.
PO1 Candy, yan. Sa property, inutusan natin yung sa property dun sa LTO, naibigay na kaya yung documents. Okay, PO1 Ledena at PO2 Nestor, yan. Ang ating investigador pala yan, dyan sa HPG, ano. Okay, at si Mama Miss Baby, yung secretary ni Colonel Lee. At is PO2 Romel Dominguez? Domingo. Tama? Dominguez, yan. And is PO2 Quadria. PO3 Lim, happy morning. Sino may birthday dyan? I-text nyo na lang po. Meron daw birthday eh. Okay, at happy morning din po sa mga mambabatas natin. At magmula sa ating bagong Chief Justice, ano, hanggang sa mga kapulisan natin or mga kabaranggayan natin dyan. Diba? Tama ba, Colonel? Tama yun. Actually, dami na palang nagpabati. Ano? O sige, bumati ka muna, Colonel, bago tayo magkainitan dito sa usapin na ito. Of course, gusto kong batiin yung mga nakikinig ngayon, mga Highway Patrol Group. At lalong-lalo na yung best friend ko sa Highway Patrol Group, si Police Chief Inspector Madel Pedrosuela. Yun ang aming Chief Traffic na naka-detail yan sa EDSA ngayon. Masipag din. Oo, masipag yan. Sige po, Colonel, sino pa ba? Baka makalimutan batiin mamaya pag na medyo uminit na tayo sa usapan na ito. Of course, yung mga tao ko sa sa Public Information Office at Police Community Relations ng Highway Patrol Group, no? Nandun yung aking mga tauhan ngayon, nakikinig sila, no? Sabi ko nga, naka-live live stream ba yan? Tawag yan sa nasa internet tayo ngayon. www.ustream.tv/channel/happymedia. Para makita nyo ako, tingnan nyo kung paano itsura ko. Ang gwapo ni Colonel eh. Diba? So yan po, si Colonel Edwin Butaca na, tandaan po yan. Yan po, live na ngayon dito po sa ating programang Happy Morning. Talagang aga nyo po. Anong oras po kayo nagising, Colonel? Araw-araw actually maaga akong magising mga 5 o'clock umalis, 5:30 umalis na ako ng bahay kasi alam mo sa Las Piñas ako umuwi and papunta ako ng araw-araw, papunta akong Krame, so kailangan paglabas mo ng mga 5:30 habulin mo na yung yung tinatawag nating rush hour. Pagdating ng mga 6 matraffic na yan, so pagdating ko rito sa Camp Krame mga 7 nandyan na ako. So, isipin mo, abot na mga 1 kalahati o 2 oras pa rin yung biyahe. Tama. Talaga naman, no? Dapat talaga ganun. Hindi natin ikatwiran, di ba, Colonel, na ay, alam mo naman dito sa Pilipinas, traffic eh. So, kapag nalilate ka sa mga pag may pag-uusapan or meetings, di ba? Kailangan talaga maaga ka. Tama, mag-adjust. 2 hours before. Tama yun, kasi talaga namang grabe yung traffic natin. Minsan kasi nasubukan ko na umalis ng mga 7 sa bahay. Halos 9 to 10 na yata ako dumating sa office. Talagang ganun. Hindi natin maiwasan yan. Talagang malaking problema natin yung traffic. Kaya hindi dahilan yan, di ba? Na traffic po eh. Kapag na-late. Ganun nga yung pinairal natin kahit sa opisina natin. Hindi po pwede yung rason na matraffic. Yun. Kita nyo na. At di ba, Colonel, dahil sa oras ay malaking bagay din po ang pag-angat ng ating ekonomiya. Naniniwala po ba kayo dyan, Colonel? Yes, of course, kaya nga ito katulad nitong may relationship pa rin yan sa traffic, no? Kaya inaayos natin ng gusto. Ang MMDA is very tinatawag natin napakasipag nila, no, para ayusin talaga yung traffic kasi isa yan sa mga nakakabagal sa ating ekonomiya, no? Dahil kung mas maaga ka nga sa trabaho mo, mas maraming production yung magagawa mo, mas marami kang mapoproduce na trabaho. So mas maganda yung maaga sa trabaho at kung minsan mas maganda rin yung medyo late ka na umalis para yung nagagawa mo kinaumagahan, nagawa mo na ng gabi. Tama. Okay, tayo na ha. Okay, na-segue natin yan sa usapang batas pa rin yan. Tsako pa rin sa batas natin, di ba, Colonel? Tama. Okay, so ito po mga malati taga-subaybay, batas, bakit nga ba mahalaga? So, titingnan po natin yung saligang batas natin noong 1987 pa ito, ano? Na kung saan ang hangarin po nating mga sambayan ng Pilipino, ikaw man, ako man, tayo man, sino man, basta may buhay na Pilipino natin, ano?
na talagang hangad po natin, talagang humihingi pa nga tayo ng tulong sa Diyos, sa makapangyarihang Diyos na tinatawag, na bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kung saan kakatawan po sa atin, sa mga mithiin po natin. Di ho ba? At para sa ganon, maitaguyod po natin yung mga kabutihan ng bawat isa po sa atin. So, mahalaga yan or kinakailangan mga pangangalagaan po yan at mapapaunlad po yan itong mga minimithi po natin. At tinitiyak po natin sa ating mga sarili at sa lahi rin po natin sa susunod ng mga henerasyon na kung saan mabibiyayaan po din sila ng mga kalayaan at itong demokrasya sa ilalim po ng mga batas na ito, di ho ba? At sa pamamahalang puspos ng katotohanan. So yan pong minimiti po natin. At ang minimiti rin po natin itong magkaroon po tayo ng katarungan at kabutihan, katarungan, kalayaan, pag-ibig at pagkakapantay-pantay at lalo na syempre kapayapaan. At kasama din po dyan yung lumagda dyan sa konstitusyon na ito ay ang mga nasa pamahalaan, di ho ba? Okay, at sa kabilang linya po ay mapapakinggan naman natin, makakasama natin si Sir Boy Evangelista. Masyadong ma-echo. Sir Boy, pakihinaan po yung radyo natin dyan. Yan. Mga malati taga-subaybay, makakapanayam din po natin sa kabilang linya ang father po ni Benson Evangelista, kung natatandaan po natin yung nakarna pa no at pinatay pa, sinunog pa, yun po yung kanyang ama, si Sir Boy Evangelista. At happy morning po sa inyo, Sir Boy Evangelista. Opo, hintayin din po natin sa kabilang linya si ASEC, sa LTO po, Virginia ASEC Torres. At medyo magkakasama po tayo na pag-uusapan natin hinggil dito sa mga batas na ito, hindi lamang sa batas ng trapiko or batas sa carnapping or sa LTO or sa ano pa man, kundi panglahatan na. Pero kayo po ang narito, so yan po ang ating palalawigin muna. At marami po kasing naging problema sa ngayon, lalo na sa carnapping, di ho ba, Colonel Botakan? So yan po, hintayin po natin sa kabilang linya si ASEC. At okay, okay, Sir Boy Evangelista, mayroon ka ba munang batiin bago po tayo magtalakayan? Okay, maraming salamat, Sir Boy. Sir Boy, yun nga, no, lahat naman tayo inangad natin ng batas na ito na tinatawag, na kung saan po ay sa kaso po ninyo, sa simpleng tanong po, medyo malaliman ito, no? Pero sa batas natin, bakit napakalaga yung kaso ninyo na maisingit po dito? Sa sarili nyo lang po, Sir Boy. Sa simpleng tanong lang naman natin, sa kaso po ninyo, sa inyong anak na si Benson Evangelista, itong usaping batas natin, sa sarili niyo, gaano ito kahalaga? Okay, Sir Boy. Okay lang po. Kasi, okay. Naman po, pwede ka assistant secretary po. Say, assistant, opo.
Opo po. Interview po. Sir, katatawag ko lang po. Binigay yung number na to po eh. Yung may-ari ng ano. Assistant Secretary Torres po. Sorry. Ha? Sa DWBL po sa program ni Happy Morning po. Opo. Ayun. So, okay po, Sir Boy. Sa kaso na ito, no? Na kung saan nakantang nyo na ba itong Opo. yung tinatawag na tamang batas nga dahil sa Assistant Secretary. kailan lang namatay inyong Opo. witness, ano? Na si Bading. Alfredo alias Bading. So ngayon po, Sir Boy, sa tingin nyo ba na talagang sapat na ba yung Hello, na ma'am. itong Standby na po. ibigay Nasa sa inyo linya na ng po yung mga anak. pamahalaan, no? Sa pag hawak ng kaso ng inyong anak. Okay, hold on na, Sir Boy. Excuse me, Sir Boy. Nasa kabilang linya na po si Asek Torres ng LTO. Happy morning po sa inyo, Asek. Opo, kumusta po tayo dyan sa LTO? Opo. Asek, nasa kabilang live po ngayon si Colonel Edwin Butacan. And sa kabilang linya naman po, nandyan po si Sir Boy Evangelista. Opo. So, ngayon, medyo pag-uusapan natin ng konti. Total, yung pag-uusapan tungkol sa batas nga po. So, dito tayo sa carnapping muna, na kung saan nga po, kailan lang, naging talamak po ito, di ba, Asek? Opo. So, ngayon, isa si Sir Boy Evangelista ngayon, kanyang anak, na naging biktima. So, sa kasalukuyan naman na last year pa hanggang sa ngayon na binigyan naman ng pansin ng pamahalaan itong kaso ng Benson case, di ho ba? Okay, Asek, ano po ang maaari pa nating mabigyan ng karagdagang tulong pa sa pamilyang Evangelista? Sir Boy, naririnig ka namin. Okay. Okay. Colonel Butacan, sa kaso ni Sir Boy Evangelista sa kanyang anak, ano po ang may papayo natin na maaring bigyan din, maring bigyan din ng paumanhin po at nagkaroon ng konting technical. Ulitin natin na Colonel Butacan na kung saan si Sir Boy sa kaso ni Benson case or Boy Evangelista, no? Ano po ba ang maaring mabigyan natin ng payo sa mga baka may ganito pang kasong sa susunod na wag naman po sana? Anong pag-iingat po ang maaaring gawin ng ating mga kababayan? Yes, Horizon, bagong lahat. Batiin ko lang si Ma'am Virgie. Ma'am, good morning po at si Kuyang Boy. Magandang umaga po sa inyo. Actually, yung case nung anak ni Mr. Evangelista, ni Boy, Kuyang Boy, ay isang eye-opener yun, no? Yung sa ating mga pag-iimbestiga, lalo sa aming mga pulis, no? Sa pag-iimbestiga ng mga carnapping cases, no? Kasi kami yes sir. Opo, wait, Sir Boy, standby. Kami po kasi sa Highway Patrol Group ay may mandate na to go after carnappers, no? And highway robbers. At yung kaso ni Benson ay isang eye-opener ito, lalong-lalo na dun sa mga katulad niya na nagtatrabaho o involved sa mga business na mga sasakyan, no? Meron silang dahil dun sa nangyaring ginawa ng mga sindikato sa kanya na bumili ng isang sasakyan
tapos kunwari ay test drive nila, pero ang nangyari is kinuha yung sasakyan at pinatay pa siya. So isang pag-iingat na dapat maging example yung nangyari din, no? Although pag nakakasama ng loob yung pangyayaring yon, it should serve as an eye-opener sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga involved din sa mga nagbebenta ng mga sasakyan. Kahit na hindi yung business, no? Kahit yung mga sasakyan na gusto na ibenta, pag-ingatan nila yung mga gustong bumili, dahil kahit papano malaman nila kung yung mga bibili na to nagamit ng mga sindikato or mismo sila yung mismong karnapper. Okay, maraming salamat, Colonel. Asek, kapag po ganito, no, nakita na po natin na itong sasakyan na ito ay karnap, paano po ba yung tamang sistema talaga para mapatunayan po natin na karnap po ito, ano? Kasi may mga ORCR din yung mga yan, diba? So may mga papel din may kompleto rin po So ano po kaya ang pinaka magandang paraan or safe dito sa ating mga mamimili ng mga second hand na sasakyan? Kaso Asek, ultimo ID po, napipeke na rin Saan po yan, Asek, mismo sa inyo, sa LTO? Okay. Opo. Kung halimbawa naman, Asek, may file number, sakto rin. Oo. Kung gano'n na po, nakita na po ninyo, no, dyan sa LTO, itong nagpa-file, ano pong hakbang na gagawin po ng LTO? Ayun. So, anong klaseng kaso naman po kaya, Asek? Ayun. So, standby lang po, no, Asek. Colonel Butatan, nabanggit nga po ni Asek, ipo-forward po sa inyo kapag po nakita nila na ang ipina-file nila or check nila karnap pala. Ano naman po ang hakbang natin dyan sa SPG? Okay, may dagdag ko lang, no, katulad ng sinabi ni Asek Torres, tama yun, no. Of course, kakasuhan natin, no, yung kahit na in possession ka lang, no. Pero may dagdag ko dun sa sinabi ni Asek Torres kanina, para malaman natin, masiguro na yung mga second hand, no, kahit yung bagong sasakyan, ano, bago natin bilhin yan, ang pinakamaganda po ay magpa-record check tayo sa Highway Patrol Group, no? Dahil sa Highway Patrol Group, pag gusto mo bumili ng isang sasakyan, ipa-record check mo sa amin. Hindi lang yung dokumento. Paano po yung record check na yan, Colonel? Ganito pa yung procedure, no? Hindi lang yung dokumento ng sasakyan ang chine-check ng Highway Patrol Group, kundi yung mismong sasakyan ay it will go under examination, no? Yung tinatawag nating macro etching. Ito po ay tinutulungan tayo ng PNP Crime Laboratory na ina-applyan ng chemical, no, yung chassis number saka yung engine number ng isang sasakyan at malalaman doon kung ito ay mga tinamper. So pag nalaman natin yung resulta, no, mula doon sa macro etching examination ng Crime Laboratory, ito po ay chine-check natin doon sa computer naman ng Highway Patrol Group kung saan mayroon kaming database na tinatawag na Vehicle Information Management System
nandun lahat ang nandun lahat yung listahan ng sasakyan ng mga Ulitin po natin yan, Colonel. Ano uli po yung... Vehicle Information Management Oo, System. Vehicle Information Management VIMS System. tawag namin doon. VIMS. Yun yung database na kung saan nandun lahat ng listahan ng mga nakarnap na sasakyan o reported karnap na sasakyan sa buong bansa. So, lahat nung inireport sa amin, inalarma ng may-ari na ito ay nawala o ninakaw yung sasakyan, nandun sa aming database. So, kung ikaw ay bibili ng sasakyan at pineke nila yung mga dokumento, pag dinala mo yan sa Highway Patrol Group, malalaman dun sa amin na ito ay karnap o hindi. Okay. So, balik po tayo kay ASEC. ASEC ay, Colonel, no? Nalaman ninyo na peke, ano po ang next na hakbang or na dapat gawin? Okay, dalawa kasi yan, no? Kasi from LTO, pwede- itinurward po sa inyo, Fake yung documents. fake yung documents, and then, o kaya karnap. karnap. Diba? Ngayon, nandyan na yung karnap na yan. Ano na po ang... Yes. Meron hakbang? kaukulang criminal case yun, no? Against Doon you. sa- Doon sa in possession ng sasakyan mo na, no? Okay. Of course, kung kanino mo nahuli yung sasakyan, kunwari ikaw, lagyan natin, may mga innocent victims kasi dyan eh. Opo. Nakabili sila, peke yung sasakyan. Nasa batas kasi yun, no? Na pag kung sino yung may hawak ng fake na documents, ang malamang yan siya yung kakasuhan ng ano, no? And later on, during the investigation, magbabacktrack tayo, no? Alamin natin kanino niya nabili yun. Kung saan nanggaling sasakyan na yun, hanggang matukoy natin kung sino yung mga masterminds at yun mismo ang kakasuhan natin. Ayun. So, ASEC, ano pa po ang maaari pa nating gawin na mas mapabilis po ang investigasyon ng may kaugnayan, di ba? Yung LTO sa HPG rin. Yes. Kasi, meron ito. paano po kayo makapag-imbestiga kung hindi rin nanggagaling sa LTO yung ibang documents? Tama Yes, ba? tama. Tama po ba, Colonel? So, ASEC, paano po, gaano po ba tayo kabilis kung sakaling nag-request naman ng HPG po sa inyo ng mga documents para po sa investigasyon? Opo. Gaano po katagal ito? Opo. Opo. Mga ilang araw po? Opo. Opo. Ayun. So, mabilis din po Opo. pala. In fairness, yes. Ayun. So, okay po. Marami pong salamat. ASEC standby pa rin. Balik po tayo kay Sir Boy Evangelista. Happy morning muli. Sir Boy, nandiyan ka pa? Ayan. So, okay Sir Boy, ikaw, ano bang bilang isang negosyante naman, anong maaari mong maitanong dito sa dalawang ito? Sa ating kay Colonel sa HPG, Colonel Botacan and kay ASEC Torres po ng LTO. Morning, Kuya Boy. Hold mo na, Sir Boy. ASEC Torres? Opo, may sinasabi po yata si Sir Boy. Okay. Sir Boy, papatuloy natin.
Pwede. Mm-mm. Mm-mm. Oh. Yung memorandum. Okay. Asa mangyari kaya yon? Posible kaya po yung hiling ni Sir Boy Evangelista? Hindi po okay, ano po, hindi po marinig dyan? Wala pong monitor tayo? Oo, yung memorandum of agreement nga daw po na hinggil doon sa kanilang Colonel, pagpatuloy mo Colonel kasi mas alam ni Colonel. Yes, actually yung ma'am, yung pinapoint out ni Kuya Boy, yung agreement, sinasuggest niya yung agreement between, magkaroon ng MOA between yung LTO and yung mga big car insurance, no, na yung mga total wreck na sasakyan nila ay talagang yung file nito, yung documents nito is also placed in a dead file na para hindi na magamit ng mga carnappers po. Tama nga naman, ano, para hindi na, pwede kaya yon asset? Tama po. Yes. Ayun. So at least may gagawin tayong hakbang dyan, ano, pag-uusap, pag-aralan pa ng mabuti. So yun po Sir Boy, medyo hintayin na lang po siguro natin, ano, at least na-open nito at mabibigyan po ng pansin para medyo mabawasan ng konting problema hinggil po rito. Okay, at Asek Torres, so ano pa po bang maaari nating mas magandang gawin na hakbang para mapabilis pa po yung mga ganitong klaseng kalakaran ng mga sindikato, ano, dyan na paggamit ng mga papeles sa LTO? Ayun, so napakaganda. Marami po salamat, Asik Torres. Meron pa po ba kayo pahabol, Colonel, na kay Asik yes. Torres? Actually, yung LTO at saka yung Highway Patrol Group ay tama yung sabi ni Asik Torres na talagang nagtatrabaho, no? Hand in hand. Kasi yung related talaga yung trabaho namin, no? And isa nga yun sa, yung katulad ng suggestion ni Kuyang Boy kanina, actually meron, napag-usapan na namin yan, no? And aside from that, isa sa mga sinuggest din namin or gumawa kami ng mga recommendations yung ganyan unavailable nga yung karnaping, no? Ito naman dun sa part ng mga kongresista ay mga mambabatas natin, no? Nagbigay tayo ng nag-recommend tayo ng non-available yung karnaping kasi nga hindi lang sa
nawawalang yung value ng mga sasakyan, malaking value, kundi pati yung mga napapatay ng mga carnapper. So, yan yung mga ginagawa namin hand in hand with the LTO, mga tinatrabaho namin. Okay. Asek Torres, marami pong salamat. Opo, meron pa po bang... Opo, happy morning. Ayan. Opo, marami pong salamat. At kung may katanungan pa po kami, maaari po ba kami uli makapag-ugnayan sa inyo? Okay, yan. So, marami pong salamat. Yan po si Asek Torres ng LTO. Mga malapit taga-subaybay, kapag po meron po tayong naging problema sa mga papeles, talaga pong makipag-ugnayan agad-agad doon sa LTO. At lalo na po sa HPG na kung saan talagang action naman sila. Yes. Diba? So, Colonel, paano pa po ang tamang hakbang na bukod doon sa nabanggit mo na, no? Na kung yung siguro sa mga pamamaraan ng ating mga bumibili ng mga second hand, or ano ba ang bigyan mo kami ng idea, Mga babala. Colonel, or babala kung papaano kami makapag-ingat kasi naman itong mga manloloko na ito, sabihin na nating manloloko, bolero, or mga, kasi sindikato, manloloko talaga tawag dyan nagmumukhang artista rin yan, magaling pa nga sa artista So, paano natin, paano mabigyan ng warning itong ating mga kababayan na nabibiktima sa kagagaling nilang umarte, diba? Alam niyo po, yung sa amin sa Highway Patrol, habang nagtatrabaho kami sa mga anti-carnapping, marami kaming nabibistong mga modus na ginagawa, So, ito nga, yung katulad nung una ginawa, isang modus nila yan, yung pupuntahan nila yung nagbebenta ng sasakyan, at ita-test drive nila yung sasakyan, tapos itatakbo nila yan, papatayin pa nila yung may-ari ng sasakyan, Pangalawa, isang modus na nakita natin, yung dito sa Manila, kinukuha nila yung sasakyan, dadalhin nila sa bandang Visayas o Mindanao, ship nila yan, babaguhin nila yung LTO documents nito, babaguhin nila yung tamper nila yung mga chassis, engine numbers, tapos ibebenta nila ulit, as a brand new sasakyan. Ito yung katulad Colonel, paano nila nababago yun? Yun ba yung mga sinasabi nila na nakukuha lang sa recto? Hindi. Or meron talagang totoo na nasa loob nito na siyang gumagawa? Meron na po ba tayong record na nahuli na? Yes, meron mga cases filed by LTO, yung against their personnel. Ganon din sa amin, meron mga cases kasi na talagang yung mga sasakyan na mga nakarnap na nalagyan ng panibagong LTO documents are genuine, documents to na LTO. Ganon? Oo, dun sa mga ibang district offices nila, kaya nga merong itong mga sindikato na to, pag sinabi natin kasi syndicate, organized yan Apo. So meron silang mga contact sa loob, pati yung shipment ng sasakyan sa mga barko. Tama. So, Colonel, tama bang maghinala tayo kapag ang agent na kausap mo, magmamalaki niya pa, may kakilala kami sa LTO or sa HPG, tama bang medyo maghinala ka na? Pwede po yun, tama po yun. Kasi dapat ba nilang ipagmalaki kung alam mo naman legal yung papel na hawak nila, na hindi naman kinakailangan banggitin pa kung sino-sinong mga nasa loob ng LTO at HPG na yan, di ba? Lalo na kung minsan yung sasakyan murang-mura, hindi siya kumbaga hindi tugma dun sa modelo ng sasakyan, murang-mura yung sasakyan, napakaganda ng sasakyan, bagong modelo. So ito yung mga babala natin para pagka gusto mong bumili ng sasakyan. At ang sabi ko nga, pinaka-importante is you can have it record checked with the Highway Patrol Group. Lahat naman ng probinsya meron tayong Highway Patrol Group, meron mga clearance office yan. Pwede nyo dalhin yung sasakyan o yung dokumento ng sasakyan, ipakita nyo para mas sigurado yung sasakyan mismo, kunwari may nagbenta sa inyo, i-suggest nyo, pwede ba natin dalhin sa Highway Patrol Group yan? Pag ayaw niya, may problema yun. Ayun. So, tama yun. Maghinala na kayo kagad. Kung ganon, report na nila kagad, di ba? Tama po. At kailangan mapag-ugnayan po sa inyo kaagad itong mga may hinala na. Kasi, hindi rin naman natin sila matutukoy kapag medyo pinatagal at duduwag-duwag pa tayo at hintayin pa natin na napapaikot ka na pala. Diba? So sir, gaano naman kabilis ang pagtulong ninyo kapag po merong lumapit na sa inyo na
may hinala na sila. Alam mo yung pagtulong, napakadali ng response ng ng Highway Patrol Group. Ay, Actually, napatunayan natin yan. meron kaming sa feed- grupo nila, ng Tapos Limbas. No? Yes, sa Ay, inyo po, NCR, sa no? grupo ninyo. Kasi meron kaming ginagawa rito lalo na yung NCR namin, meron kaming ginagawang field training exercise. Ayun. Actually, may tumatawag sa radio ng Yung mga... palang gusto ko itanong, bakit kayo ganun kabilis umaksyon? Ano bang Oo, sekreto kasi ninyo? meron- Kasi marami naman katulad din po ninyo. Mukhang tutulog-tulog pa, pahirapan pa, na parang makisuyo pa itong mga biktima at para pang, alam mo na, nililigawan pa para lang tulungan sila. Kayo hindi. Yung grupo ninyo, ano bang sekreto? Si Gerald Espina kasi very meticulous yan, meticuloso pagdating sa trabaho namin. Oo nga, mukha. Kaya yung aming NCR, no, si Senior Superintendent Felix Berto Castillo, alam mo yung meron silang pinairal na field training exercise. Kung minsan, habang nagpapatrolya, no, in actual time, yung aming mobile cars, yung mga operatiba, bigla may tatawag sa radio nila na may karnapping sa isang lugar na ganito. So, ang instruction kasi is, once na meron silang natanggap ng mga reports na gano'n, kailangan mag-react sila kagad. So, alam niyo yung ginagawang kuminsan pagdating nila sa area, wala palang karnapping talaga. Kundi chinek lang sila ng kanilang supervisor. So, pag dumating doon, lahat yung mobile cars, yung motorcycle, saka yung mga operatives namin, tinitingnan nila kung sino yung mga naunang Aba. Ito yun. kaya talaga, no? Talagang, check nila yung response time na galing. So, depende talaga sa nangunguna. So, yan. Very sila, wise. wala pa lang pero kailangan mag-react sila whether that is true or not. Kaya kahit tutulog-tulog, magising tuloy. Yes. Yun naman, siguro tulong na rin nung nabiktima, yung once na nabiktima siya, nakita niya wala yung sasakyan niya, i-report niya kagad kasi yung kung gaano kabilis mo may report yun, ganun din kabilis yung pag-alarma namin ng sasakyan. Oo nga, napatunayan natin yan. Nakitang-kita ng inyong lingkod. Yung grupo ni General Espina, kayo po, no? At si Colonel Lee, at ang ating Captain Pailoga. Now, saan talaga naman parang kayo mga Superman So, sana nga po, no, lahat ng mga buong sulok ng Pilipinas, yung sa Highway Patrol Group, ganun sana kabilis. At ang mga generals natin, lahat, halos sana katulad din ni General Espina. Hindi po natin inaangat wala pong bulahan dito mga malating taga-subaybay, kilala nyo naman ang programang ito. Talaga pong totoo po. Talaga nasaksihan lang ng inyong lingkod. Kaya nga po naimbita natin ang mga ito. Dahil karapat dapat din po na mailathala yung mga ginagawa. At para magbibigay din po ito sa atin, no, mga kababayan natin, ng tamang impormasyon. Kapag po kayo ay nabiktima na, meron tamang grupo rin naman na handa pong tumulong sa inyo. At wag nang magdalawang isip pa kasi baka lalong lumaki ang problema or mas lalong nakatakas ang mga salarin, di ba? So, hindi natin mababawasan yung problema ng karnapping na ito. Di ho ba, Colonel? Okay, Sir Boy Evangelista, nandyan ka pa. Sir Boy, oo. So, masaya ka na ba, Sir Boy? Opo. Napapansin natin si Asik Torres, Sir Boy, na talagang mabilis din na nakikipag-ugnayan ngayon sa HPG. Oo, kasi si Asik talaga, pag tinawagan po natin, ang bilis din umaksyon. Talaga yatang maganda ngayon ang tandem nitong dalawa. So, kapag maganda ang tandem, meaning, Sir Boy, maliles na siguro yung ganitong klaseng problema, ano?
Kaya tingnan nyo po, no? So, nakita na natin, maganda ang tandem ng dalawa na pinakamahalaga yan para sa pagsugpo nitong karnaping na ito. Ngayon, kapag tayo naman mga taong bayan, na isa sa mga biktima, kung hindi naman tayo makapagtulungan, wala rin magagawa itong dalawang ito, di ho ba? Tama ba, Colonel? Tama po yun. Katulad nyo po, di ba, Sir Boy? O, katulad nyo po. Tama. Tsaka pwede rin ang katwiran nito, Sir Boy, Colonel Butaka, na kapag ikaw, halimbawa, isa ka na sa biktima, no? Or na biktima ka na nito ng etong mga sindikato na ito, kahit pagsumbong ka o hindi, naka-line up ka na rin sa kanila So, mas maganda po siguro mga kababayan natin dyan, yung mga kasalukuyan na nasa ganitong kalagayan, ano? Nako, maglakas loob na rin po kayo katulad ng ginawa ni Sir Boy Evangelista at yung iba pa dyan, na mas mabuting mapag-ugnayan na po kayo sa LTO at sa HPG kasi the same pa rin naman po yun ang magiging kalagayan ninyo. Hindi pa rin po kayo ligtas kung takot man kayo na magsumbong. Diba? Tama ba, Colonel? Tama po yun. Ayun, private yun. Walang nakakaalam. Di tulad nito, ilan ang kakampi mo? Diba? Andyan ang LTO, andyan yung HPG. So, tatlo na kayo. Diba? Sir, tama ba, Colonel? Tama po yun. Alam nyo, isa sa mga ngayon kami mga pinag-aralan, no? Yung sa aming mga schooling, yung mga survey kaming ginawa rin, at isa sa pinaka-importanting element o factor din sa anti-karnaping natin is yung community support. So yung mga information na binibigay nila, yung mga pakikipagtulungan nila sa police, yung trust dun sa police, napakalaking bagay. Ito nga may nagkomento. Basahin naman natin yung ibang komento kasi hindi na natin natalaka yung dahil kulang yung oras, yung iba't ibang klase ng batas dito sa ating bansa, no? Na natutok tayo dito sa karnaping at talaga namang malalim na usapan yan at kailangan palawigin pa o palawakin pa natin, di ba, Colonel? Sabi nga nito ni Voyet Aguila Luna na mahalaga ang batas kung ipapatupad ng tama at pantay-pantay. Paano maging pantay-pantay sa inyo, Colonel? Ano mo ibig sabihin lang yan isa na yung ang impression kasi is pag kami pera ka, mas madali yung batas na pinatutupad, no? Pero sa atin, hindi dapat tinitingnan yun. Yun yung sinasabi. Halimbawa, Colonel, isa akong ordinaryo lang, no? Tapos, pinaghirapan ko yung pera, nag-loan ako, then, nalaman ko nga na karna pala itong aking baka hindi niyo naman po ako pansinin doon dahil hindi po ako ganong kayaman na maaring gusto ang lagayan. Hindi po. Alam mo, gusto ngayon, di ba, Colonel, aminin natin? Alam mo, may gumagawa po niyan. Mas nakakaawa pa nga, no, yung merong mga complainants kami, no, kung minsan, yung naiutang nga raw nila mag-asawa at ginawa nilang taxi tapos ninakaw pa. Opo. No, yung mga ganun. So, mga cases na ganun na kung titingnan mo dun sa records ng Highway Patrol Group, yung recoveries namin, pati yung mga hindi naka-insure ng mga sasakyan na nire-recover namin. Yung iba, ang tatagal ng ninakaw, umabot na ng mga, kuminsan may 10 years pa na ninakaw na yung sasakyan. Nire-recover pa rin namin. At pag na-recover namin yung sasakyan, ang ginagawa namin is, in-establish namin may-ari ng sasakyan at tinatawagan kagad. Yung grupo po ninyo, pantay kayo kapag Hindi namin alam kung mayaman yung may-ari o mahirap, gano'n. Basta kung na-recover namin, bibigay namin sa kanila. At sinasabihan namin sa kanila na ito na yung sasakyan nyo o na-recover na. So walang pinipilihan whether mayaman ka o mahirap. Ayun. So magandang balita po yan, ha? At talaga pong isipin po natin yan, Colonel, at Survey Evangelista. Kapag ang lahat tayo ay nagkakaisa sa ngayon sa pagsugpo nito, hindi lang naman na LTO, hindi lang naman na itong HPG natin, lahat po tayo mga kababayan, mga mamamayang Pilipino,
eh sa tingin natin na medyo baka maglaho, matakot na itong mga sindikato at dahil nakita nilang wala ng maloko. Kaya nga lang, tama po yun, no? Kayo po ang nauna talaga sa batas, sa LTO, at kayo po sir na magpakita talaga ng gilas sa ngayon para magtiwala naman ang taong bayan sa ngayon. Kasi medyo nasunog po talaga sila eh. So, aminin po natin yan. At medyo parang hindi na nga sila, halos sa survey natin, wala nang gaanong tiwala sa batas. Diba sir? Tama ba yun? So, ito na yung panahon na maaari na po tayo magtiwala. Dahil sa grupo pa lang po ninyo, ang inyong lingkod at kami ni Sir Boy Evangelista, eh talaga pong napatunayan naman namin yung pagkilos ninyo at pagsunod sa tamang sistema, no, ng inyong itong pamamalakad sa carnapping. So, yun po. At Sir Boy, okay, na-put tayo, no? At meron pa bang tayong dapat malaman pa para sa ating usapang ito? Ayan. Okay, maraming salamat sa iyo muli, Sir Boy Evangelista. Yung nawawala pa lang po yung anak niya, Colonel, si Benson. Ako po yung unang natawagan. So, umiiyak din ako, naiyak din ako noon. So, nag-aalala rin po kami noon. Naalala ko, Sir Boy, nung lumuluha ka pa noon. So, di bale, at least marami na pong kakampi ngayon. Yes, kaibigan ko rin yung Sir Boy. Sir Boy, maraming salamat sa iyo. Okay, bye-bye. Okay po, at yun po si Sir Boy Evangelista. At kanina sa kabilang linya, si Asek Torres naman po, Berhinia Asek Torres. At malinaw po na narinig natin sa kanya ang pakikipag-ugnayan dito sa ating Highway Patrol Group, na kung saan na pag nagkatulungan nga po ang dalawang ito, ay talagang maiibsan na yung carnapping sa ating bansa. Tama ba, Colonel? Tama po yan. Okay, at maraming salamat po muli. Lalo na kay General Espina. Nasa Cebu po yata? Or, Yes, meron kasing ano. And ipasok ko na rin, no? Kiramay kami doon sa kamag-anak ng mga kasamahan namin, no? Merong mga, alam mo, may mga dalawang pulis kami napatay kahapon, no? Pinatay ng mga NPAs. Ay, opo. Yun ang findings nila. Paano Ang po nangyari? nakakasama ng loob dito is yung mga pulis namin na yun, alam mo, sinisecure nila, nandun sila sa area para i-secure yung lugar para dun sa security ng mga tao ron, dun sa criminal elements. Yung mismong presence lang nila, yung visibility lang, matatakot ng mga criminal elements para gumawa ng kalokohan, gano'n, no? Tapos biglang pumasok yung mga NPAs na pinara nila yung sasakyan dahil yung plate number nung sasakyan hindi tugma dun sa, yun kasi yung mga highway patrol, no? Alam nila kung yung sasakyan Ay, oo nga po pala, Colonel. Ito pa ha, isa pa, ihabol natin yan. Yung plaka, diba? So, ito lang, kailan lang meron tayong nakita, diba? Aba, nakaplaka talaga. Pero po pala, pag ang Highway Patrol Group ang tumingin, alam nila kapag peke o hindi. Pero po, paano nangyari yun? Meron kaming training kasi, no? Yung mga highway patrol group, pag pumasok ka sa HPG, isa sa mga training mo is yung anti-carnapping. And isa sa mga module nito yung spotting operations. At tinuturuan kami kung paano malaman yung fake, saka yung isang plate number hindi tugma dun sa modelo ng sasakyan. Sir, dapat pala, lumagana pa kayo. Kasi, syempre, di ba ginagamit naman nila yan sa kakalsadaan, ang ganda-ganda pa ng pagdadrive nila. Dapat bawat kanto may ano. Marami kami. Marami yung ilan lang pa kayo? Although, of course, limited yung resources natin, no? Yun lang. Yung mga tao natin nasa mga regions na iba, no? Wala bang planong magdagdag? Depende kasi yan, meron. Every year naman meron kami mga recruitment. Oo, kasi siyempre kayo lang po ang nakakaalam kung peke o hindi, ha? Kahit nasa highway na sila, no? Ginagamit yung sasakyan. Doon pa lang, di nalusot sa inyo, di mo ba? Parang yung nangyari nga dun sa Cotabato kahapon. Opo. Nakita nila yung sasakyan, pinara nila. Yung dami nakasakyan, 15. Kasi peke, yung plaka. Hindi naman fake actually, hindi siya tugma dun sa sasakyan. Hindi para dun sa sasakyan na yun. Okay, oo. So, nung pinara nila, 15 yung nakasakay dun na lalaki tapos dalawang babae. Bumaba, pinuntahan sila,
pinagbabarang sila. Ayun dalawa. Kawawa Tapos naman. yung isa naman in serious condition yata nandun sa hospital. Kaya kailangan talaga masugpo yan kasi may mga buhay na hindi naman dapat na matulog, no? Dahil marami pang magagawang tama dito sa bansa. Kaya po, congratulations po sa grupo ninyo, Colonel Edwin salamat. Mutakan, sa pangunguna ni Director Spina po, at kay Colonel Lee, kay sa ating Captain si Loga. Oo, masipag yung mga yun. Masipag. Mahusay yung Hindi mga po yun. natutulog. Nako, kaya Marami na silang na-neutralize ng mga sinamahan po kasi ng karnapes. inyong lingkod, may operation sila. Talaga nakita ko sila kung paano gumalaw. Ito yun. Halos di matutulog Aminin mo. po natin, aminin ko po, ako na mismo medyo nag-negative din ako sa batas natin. Sa inyo po, sa HPG. Pero yung nakita po ng aktual ng inyong lingkod, panahon na po pala ngayon na magtiwala na po tayo sa kanila, sa inyo. So, mga kababayan natin, totoo po ang sinasabi ng inyong lingkod. Ayan. So, marami pong salamat muli. At malaking bagay po ito. Bagaman ito lang po na pag-usapan natin sa araw na ito na batas, bakit mahalaga. So, mahalaga talaga. No? Nakikita po natin sa usapan na ito. So, marami pong salamat sa inyo. Yes, Raisa, maraming salamat Colonel din Edwin Butakan. sa pamunuan ng DWBR. Okay. Okay, at yan po, no, talaga namang marami tayong napulutan na aral at idea pa sa mga mukha ng mga manloloko, ganon, di ba? And mga batas na dapat nating maintindihan, lalo na sa batas sa LTO, na kung saan napakasipag po ng ating ASEC ngayon dyan sa LTO na talagang handang masugpo itong mga problemang ito. Ganon din naman po sa HPG natin na pinangunahan po ni Jen Espina. Okay, ang inyong lingkod po ito, Miss Horizon Chaser ng bansa. Sa susunod po muli, every Friday po tayo, ang programang Happy Morning. Maraming salamat muli sa iyo, Sir Boy Evangelista. Happy morning! Ito po. Don't stop, you can